So ayun guys, na magandang araw sa inyong lahat. At ayun, in-upload na ni Chris na yung part 2. So akala ko ngayong araw niya i-upload itong part 2 niya, pero ayun, in-upload niya pala kahapon. So bali dalawang video yung upload ni Chris na kahapon. At siguro gabi na ito in-upload niya yung part 2 kasi hindi ko na inabutan guys kasi maaga kasi ako natulog. At ayun, for this video, subukan nating i-react itong ano niya, unang pagcha-charity ni Chris na, no, kung sino yung tutulungan niya dito. Bata na diabetic, lumubo na daw yung tiyan. Grabe no, bata tapos may diabetic. Pwede pala yun guys. Akala ko yung diabetic applicable lang sa mga sa mga matatanda. So kawawa na, bata pa may diabetic na. So ayun, malayo pala to sa lugar nila ni Krishna. At yun sa mga taga Davao dyan na pwedeng maabot ni Krishna. So hirap sila, siguro naman hirap sila si Krishna kung sino yung mga dapat tulungan. At kung tagapagsubaybay ka niya, at kung may kakilala ka or mga kapitbahay mo na dapat tulungan na sobrang hirap sa buhay, lalo na yung mga may sakit, try nyo pong i-PM si Krishna na may dapat tulungan sa lugar niyo. Nang sa ganun is may matulungan sila ni Krishna. Kasi bilang charity vlogger siguro, nahirapan din sila maghanap kung sino yung mga dapat tulungan. So ayun guys, kayo kung may mga kilala kayo or kapamilya na nangangailangan ng tulong, i-PM nyo lang si Krishna nang sa ganun is hindi siya maabusan ng taong maabutan ng blessing, no? Bata pa talaga guys, literal. Pogi na bata sana, oh. Lifetime. Nakakaawa naman guys, lifetime. Wala bang ano yun? Wala bang gamot para dyan sa diabetes? Insulin daw. Sorry guys, hindi ko alam kung ano yung insulin. Bata pa din kasi ako guys. Parang magkaedad lang kami ni Krishna siguro. Or ako ng mga ilang taon. 20s pa ako guys. Lifetime? Grabe. grabe yung kaba ko dyan. So ayun, grabe daw yung kaba ni Krishna dito. So ayun siguro ako naman yung pagcha-charity. First time mo pang ginawa. Kakabahan ka talaga. Mabuti na lang si Krishna isa na marunong mag-handle. Kahit pa paano nakapagsalita pa rin siya ng maayos. Kahit ayun kinabahan na siya. Grabe yung sugar, 500. Ano ba yung normal na sugar nut nga guys? I-comment na kung alam nyo. So, umabot din ng 700. Grabe, sobrang taas ng sugar. 500 to 700. Tapos bata pa, grabe nakakaawa talaga. Sobrang hirap siguro sa feeling ng batang niya magdala ng sakit na ganyan, no. So kailangan yung insulin pala is gamot pala, yung kailangan iturok dun sa bata. Gamot pala yun ng diabetes. Mahal pala yung insulin, guys. So ayun sa mga may kaya diyan, no, implement pala yung pagturok ng insulin. So ayun sa mama ng bata na kinausap niya yung sa ospital na kung wala bang pwedeng lang yung hindi insulin, kumbaga capsule lang. So wala, no choice sila, insulin lang daw talaga yung gamot. Tapos kawawa din yung bata, isa maliban sa mahal, kawawa din yung bata kasi buwan-buwan tuturukan, di ba? Hindi pala guys, hindi pala every month yung insulin, every week pala, tapos sobrang mahal. So, hindi talaga nila ng tulong. Buti nakita ni Chris na tong pamilyang to, no? At ako guys, talaga, sobrang yung puso ko talaga. Sobrang malambot yung puso ko pagdating sa mga bata at yung matatanda. Yun po talaga, no? 4 yung anak ng babae, tapos itong nagka-diabetic is pangalawa. Oh, grabe, no? At tagakain ng bata is lumubo yung tiyan. Tapos namamaga yung paa. So yun talaga yung diabetic. May nakita na kasi ako ding diabetic. Namamaga talaga yung mga paa. Tapos bata pa guys, one thing mas nadagdag sa nakakaawa sa kanila kasi bata pa di ba? Hindi deserve ng ganyang sakit. Lalo na sobrang bata mo pa, sobrang aga mong hinapuan ng ganyang sakit. Ang dami mo pang hindi pa nagawa sa buhay. Lifetime na pala yung diabetic niya. At kailangan agapan ng insulin talaga. Dahil sa vlog nito, naalala ko din si Kuya Jimboy. No, hindi diabetic yung sa kanya, pero ayun, kailangan din ng buwan-buwan ng gamot. Kumusta na kaya si Jimboy guys, no? Yung nanginginig ba? Yung tinutulungan dati ni Sir Paul. Matagal na din kasi hindi binalikan yun ni Sir Paul eh. At agad bumabalik yung niya sakit, yung panginginig niya kapag naubusan siya ng gamot. So siguro ngayon, bumalik na talaga siguro din yung sakit niya kasi matagal na siyang hindi binalikan nila Sir Paul. At ayun, sana balikan nila yun, no? Kumusta na kaya si Kuya Jimboy? Naalala ko lang guys sinsya dahil sa vlog na ito kasi ganun din yung sistema ng bata na every week, yes, kailangan ng gamot. Hindi sila pwede mawala ng gamot, no? Yung may maintenance ba? Hindi pala guys, walang operasyon na pwede diyan gawin. Hindi applicable ang operasyon diyan sa sitwasyon ng bata. Insulin lang talaga yun sa mama. Ay akala ko inborn. Hindi pala, sabi ng mother, mahilig daw kumain ng matatamis at juice. So ayun, sa mga mother diyan na nanonood, alam ko makarelate kayo, may mga anak kayo. So ayun, lesson din ito. Huwag masyadong pakainin ng matatamis yung mga anak niyo, no? Kasi kung hindi man may resulta yan, so iwas-iwas na lang talaga para siguradong hindi magka-diabetic tulad ng batang ito. Kasi ayun, mahilig daw sa matamis, juice. Type 1 na-diagnose na yung bata na type 1 na klase ng diabetic. Kumbaga lumala na, hindi na kayang agapan. Minsan kaya yung mga diabetic, kahit walang gamot, ay hindi lumala kasi siguro maaga silang umiwas sa mga matatamis. So ito siguro is siguro naman hindi laging mabantayan at laging nakakain ng matamis. So kaya ayun, umabot na sa point na type 1 diabetic na yung sakit. Mataba pala tong bata guys, no? Naging pumayat lang. Matabang bata pala ito, tapos pumayat lang dahil sa diabetic na ito. Dumaan din pala sila minsan is sinubukan din nila yung binisaya na panggagamot, kumbaga
karamihan talaga tawag sa atin is yung binisaya na panggagamot is albularyo ba, yung mga ganun. So ayun, wala pa rin, hindi pa rin naging okay yung pakiramdam ng bata at ayun, bumalik sila dun sa ospital. Doon na nila naman laman na sobrang taas ng sugar at ayun nga, diabetic. Basta ano talaga, basta mga lumaki yung mga tiyan, kapag hindi niyo pa alam yun na diabetic pala, hindi pa kayo nakapag-check up. Una niyo talagang maiisip, kulam-kulam. Isa talaga sa mga symptoms din sa mga kulam-kulam na yan is lalaki yung tiyan. Kaya kahit naman siguro ako, kahit ako o yung kapamilya ng bata, makapag-isip talaga ako na ilapit sa albularyo. Di ba? Wala namang mawala sa sa pagsubok na lumapit sa kanila. Baka sakali lang ba. At ayun, hindi pala, may sakit lang talaga na diabetic. Guys, si Chris na guys, magaling siya ng charity. As in, malaki talaga yung potential niya kasi kalmado siya at yung mga dapat itanong doon sa mama ng lalaki is yung mga kumbaga as viewers tayo, yung mga hinintay nating mga gusto nating malaman is yun talaga din yung isipan na itanong ni Chris na kumbaga hindi siya kahit kinakabahan siya is may sense pa rin talaga siya sa mga bagay-bagay na importante niyang malaman tungkol doon sa sitwasyon ng bata. At kumbaga hindi nagcha-charity siya tapos hindi kulang-kulang yung knowledge natin tungkol doon sa kanyang beneficiary kung ano yung sitwasyon, di ba? Yung mga tanong niya guys, nakakabilib kasi on point talaga ba? Importante yung mga tanong na malaman din natin. So yun, may malaking potential si Chris na guys. So excited. Nice one Chris. Hindi ko marinig. Ano yung guys? Para hindi lumala yung sakit ng bata, gum rice. Yun, rice lang yung hindi kasi gaano kalinaw yung rice lang yung naintindihan ko. So siguro uri ng yung rice na walang sugar kasi sa pagkakaalam ko, rice talaga karaniwang binibili natin, kinakain is mataas talaga ang sugar kaya ako guys, matagal na akong hindi kumakain ng rice na yan. Kung tawag diyan sa amin humay, mais talaga ako. Matagal na, sobrang tagal na akong naging mais. Yung humay hindi ako kumakain diyan noon, pero ayun, dekada na siguro na ako. Hindi na ako kumakain ng humay. Nakakakain lang ko ng humay kapag may mga okasyon sa mga bahay-bahay yung ganun. Humay yung kanin nila. Pero dito sa bahay, mais talaga yung kanin ko. Mais talaga yung binipili ko. Kasi ayun nga, mataas daw yung sugar doon sa rice na yan. Kaya ito yung binanggit na dito na rice. So siguro yung rice na yon is walang sugar. So sabi ni Chris na, tinanong kasi ni Chris na kung ano yung pwedeng gawin ng sa ganun makatulong sila sa sitwasyon ng bata. So ayun sa mama na maliban doon sa insulin na every week na gamot is yung rice din na yon. Tama ba ako guys? Hindi ko kasi kilala yung binanggit nila na rice eh. Sorry guys, mali akong pagkadinig kung rice ba yun or baka capsule yun. No? Pero ayun, isa yun sa sinabi ng mama kay Chris na rice daw na isa yun sa magiging makatulong sa bata para hindi lumala yung sakit niya. So daming mali sa pagre-react na to guys. Kasi nagre-react kasi ako habang pinapanood yung video. So dito pala kanina akala ko buwan-buwan yung pagturok ng insulin. At ayun, umabot din sa point na sinabi ko na every week. So ayun dito, araw-araw pala kasi tinanong dito, hindi ko alam kung sino yung naghawak ng camera ni Chris na dito, si Inday Udot ba o yung babae na kasama nila. Tinanong kasi yung mama nung naghawak ng camera dito na nasubukan na ba daw nila na hindi turukan ng insulin sa isang araw yung bata. So ayun, sabi ng mama na hindi pa nila na-try na hindi turukan ng insulin sa isang araw yung anak nila. Kasi ayun nga, kapag hindi daw maturukan talaga kahit isang araw lang is nahihilo yung bata, talagang dinadamdam yung sinusumpong talaga yung diabetic. So araw-araw pala tinuturok yung insulin. Kala ko buwan or every week, araw-araw pala. Kapag pala hindi siya maturukan ng insulin is namamaga yung kanyang paa at nahihilo siya at yung paningin niya is lumalabo. Kaya siguro ayon kay mama niya na may mga panahon talaga siguro kapag naubusan yung mga panahon na wala pa silang pambili ng insulin is grabe daw yung takot niya kapag sumumpong na yung mga sintomas na yon sa anak niya at agad naman daw nila itong dinadala sa ospital. Ang trabaho ng mama is STL. Kumbaga ang tawag namin dito is swertres. Yun ba yun? Yung mga bahay-bahay sa gilid ng kalsada. Ayun, STL, swertres. So 400 yung sahod niya sa isang araw at lang 4 days lang. May relibo-relibo lang siya. Kumbaga hindi permanente yung trabaho niya, nasa STL lang siya. Tapos 400 yung sweldo niya sa isang araw. Yung mama guys. So tinanong ni Chris na dito kung kasya ba yung 400 na pang araw-araw. So ayun, may papa naman na stepfather. Nagtrabaho din. Pero siguro hindi talaga. Kahit ipagsama-sama pa yung sweldo ng nanay na 400 at yung papa, hindi talaga kakasya kasi sobrang mahal ng bilihin ngayon. Grabe, hindi na gaya dati. Tapos may gamot pa na kailangan bilhin, yung insulin. So hindi talaga kakasya. Grabe din kasi yung pabilihin ngayon, pinapahirapan tayo, mas lalong lumala. So hirapan talaga kapag may sakit, may membro ka sa pamilya mo na may sakit at sa panahon ngayon talagang mahirapan ka talaga sa pag-adjust at pag-budget. Mabuti din to si nanay kasi ano-ano lang mga ahensya ng Davao yung nilalapitan yan, yung mga ahensya na tumutulong pag may hospital sa pamilya. So mabuti naman dahil si nanay is may alam siguro din sa mga ganyan-ganyan at may nilakad niya nang sa ganun is maabutan kahit paano siya ng pera nang makatulong sa paggamot sa anak niya. Kahit isang uri ng capsule hindi talaga rinisitahan sila, talagang insulin lang daw yun talaga yung gamot.
Sa isang bilihan na insulin, pagkabili nila ng insulin is parang isang linggo daw, pang isang linggo daw ayon sa nanay. Kasi sa isang araw, dalawang beses siya mag-inject ng insulin yung anak niya sa alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabi. So yung insulin na bibilhin nila, isang linggo yun bago maubos nila, no? Kasi dalawang beses sila mag-inject sa isang araw. So ayun guys, no, 865 daw yung yung vial. Ang pagkakalam ko yun yung insulin, pero iba yung tawag nila sa talaga yung mga ganun. So 865. So sa isang linggo, kumbaga sa isang ganun, isa yung ganito na ubos nila sa isang linggo. So kumbaga 865 sa isang linggo para sa insulin. So ayan, sa mga nakakaluwag-luwag dyan guys, sa mga makakayahan dyan, baka pwedeng kayo nang bahala sa insulin, no? Agam rice, pwede naman siguro guys. May sugar din ba yung mais? Mais kasi yung kinakain ko. So pwede naman yung binanggit nila kanina na rice, pwede din naman na mais lang din yung papakain, di ba? So sa eskwelahan pala na itong pagkain ng matamis nung bata. Kaya hindi talaga nila nababantayan kasi sa eskwelahan pala ginagawa yung bata yung pagkain ng matamis. So ayun, no, so ayun kay Chris na nga, advice din sa inyo guys na yung mga bata nyo dyan na nag-aaral, huwag nyo na lang bigyan ng pera para pambili kasi may mga tindahan din kasi sa eskwelahan at hindi naman kayo sumasama, hindi nyo magabayan na huwag bilhin yan kasi sobrang tamis, no. Huwag na lang pera yung ipabaon nyo para sigurado. Na lang, bilhan nyo na lang ng mga pagkain o gawan nyo ng pang snack kung mga may kakayahan kayong gumawa ng mga snack na yung hindi matatamis, yung healthy lang, no. Basta huwag lang yung pera yung ipadala nyo, yung pagkain na lang na hindi matatamis. Cyril Dab yung pangalan bata. So wala pala sa poder ng mama itong bata. Wala pala sa poder niya nung nagsimula itong magkasakit. Nag-transfer daw ito sa Zamboanga, dun sa kapatid niya ba yun? Sa kapatid ng nanay. Kasi dun daw sila sa December nagpasko sa Zamboanga. Tapos siguro nagpaiwan yung bata at siguro napagdesisyon na nila na mag-transfer doon. So dun sa Zamboanga pala guys, yung time na kumbaga nagkaroon ng pagkakataon yung bata na matatamis yung bilhin sa eskwelahan kasi nag-transfer ito sa Zamboanga. At wala sa poder yung nanay niya kasi yung nanay niya nasa Davao lang. Tapos siguro kapatid ng nanay yung yung bata nasa poder ng kapatid ng nanay. So doon daw kumakain ng matamis yung bata at nagulat na lang daw siya nung pagka-uwi ng bata sa kanya nung March, sobrang payat na. So doon nagsimula. Naiyak yung nanay guys habang nagsasalita si Krishna, no? So late yung pagkakilala ni Krishna. So yun nga, first time pa naman niya mag-charity, no? So ayun, naiyak yung nanay. Grabe, na-touch din ako dito. Siguro naiyak yung nanay sa sobrang saya ba, no? Na may taong binisita talaga sila at yung purpose is tumulong, kaya naiyak naman siya. Siguro sobrang hirap na niya sa sitwasyon ng bata, no. 400 lang araw niya, tapos may relibo pa, hindi permanente yung trabaho niya. So yun, kahit naman tayo, di ba, tayo yung magulang ng bata, tapos sobrang hirap tayo sa pang-araw-araw, tapos may gamot pa. So kapag may tao talagang katulad ni Kristan darating sa buhay niyo na bigla-bigla para lang tumulong, gagaan talagang malalabas mo talaga yung kumbaga saya, pero naiiyak ka na lang dahil sa wakas meron ng taong kahit papaano is makatulong sa sitwasyon nila. Ay, wag ka nang bumalik, Chris. Galing ka mag-charity, magaling ka magsalita, hindi ka mag-utal-utal. Talagang pure, no? Walang talagang pag-charity vlogger siguro talaga yung niya, kapalaran ni Chris na para talaga siya dyan, no? Daw siya magsalita. Ay, grabe. Wag ka nang bumalik sa PB House, okay na yun. Magpasalamat ka na, maging grateful ka lang lagi kay Sir Paul dahil pinakilala ka niya sa mundo ng vlogging, no? Nagkaroon ka ng mga subscribers at pwede na. For me, wag ka na bumalik. Okay na, no? So, tuloy-tuloy lang talaga. Grabe, malaki yung potential mo, Chris. Balang araw. Ayun, di ba guys? Bago ko lang sinabi at ayun dito na ayun, pasalamat siya kay Sir Paul. So, di ba? Brown rice pala yung sinabi nila kanina. Brown rice. Okay. Wala ding sugar pala yun yung brown rice. So ayun, yung nadala nila Chris na dito, white rice. Sabagay, hindi pa naman nila alam yung sitwasyon ng bata at yung mga dapat at mga bawal, di ba? Yung video ni Chris na guys, walang cut-cut, no? Talagang magaling na talaga siya. Hindi mo akalain na first time lang yung pagsasalita niya ito. Kahit kinakabahan siya, pero straight to the point yung mga smooth lang yung daloy ng pag-interview niya doon sa sa mag-ina. At yung mga dapat itanong, yung mga importanteng tanong is na itatanong talaga niya, mga dapat gawin, nag-advise siya sa bata, no? So ayun, parang hindi niya first time, parang matagal na niyang ginagawa itong charity. Natural lang talaga. Wala pala sa wala pala tinanong nung videographer ni Chris na kung nasa dugo ba nila nung nanay yung pagiging diabetic. So ayun, wala. So sa pagkakain lang talaga ng bata ng matatamis. Minsan din kasi yung diabetic talaga history din sa family, napasa-pasa lang bilang genes, no? Sa genes, pero ayun, wala nga silang history ng diabetic. So ayun nga, sa nakukuha lang ng bata sa pagkain ng matamis. Kaya ayun guys, lesson learned din sa inyo to. Sa mga anak diyan, may lesson kayong makukuha dito sa unang beneficiary ni Chris na. Yun, inabutan din ng pera ni Chris na yung mama, no? Na para daw sa pambili ng brown rice at pambili ng insulin dun sa bata.
Totoo guys, totoo. Legit yung sinabi ni Chris na dito na yung ano, may trabaho ka tapos may kapamilya ka sa bahay na may sakit. May work ka nga pero hindi ka talaga makapag-focus. So ayun, ramdam ni Chris na dito yung sitwasyon ni ate. Kahit alam naman natin si Chris na, di ba, responsable sa pamilya, mapagmahal sa parents, mga kapatid, no? Sinabi ni Chris na dito na kahit wala siyang anak, pero ramdam niya yung nararamdam ni ate, ni nanay kasi ayun nga, minsan nagtrabaho na din siya, minsan na din siyang lumayo sa parents at magkapatid niya. Pero ayun nga, pag may problema daw, may nagkasakit sa pamilya niya is hindi din siya makapag-concentrate din sa trabaho. Ayun, tamang-tamang legit, totoo. Mas mabuti talaga yung ano, mas magaan talaga sa trabaho yung nagtrabaho ka tapos yung pamilya mong naiwan sa bahay is walang mga sakit, no? May nakakain, yung mga ganun. Parang ano, nakapagtrabaho ka ng maayos, no? Ayun, sabi ni nanay dito kay Chris na timing daw yung pagdating ni Chris na dahil sa mga araw na ito is walang wala daw sila. Kumbaga, walang wala is kumbaga nahirapan na silang ibili yung insulin, yung pangangailangan ng bata. So ayun, timing yung pagdating ni Chris na kasi ayun, may dalang tulong. So ayun, pasalamat si ate, no? Timing, ayun. Kawawa talaga yung bata. Maaga talagang ano, halimbawa dito, yung ibang dala ni Chris na grocery, may mga pagkain na matatamis, pagkain bata. So ayun, dahil sa sitwasyon dahil hindi siya makakain, para sigurado talagang hindi sumpungin siya ng ano, hindi lumala yung diabetic niya. So yung mga kapatid niya lang yung nakakain. So kawawa guys, no? Hindi talaga deserve ng bata yung ganyang sakit. Pero ayun nga, dahil lang din nakukuha lang din niya sa pagkain ng matatamis. So hindi naman natin malaman talaga. Hindi natin alam na magkaganyan pala talaga. So ayun, sana gumaling na siya at kahit sinabi ng doktor na lifetime na yung pag-i-insulin yung diabetic is lifetime daw tapos kailangan lang daw agapan ng insulin lagi nang sa ganun is hindi lumala. So ayun, kahit sinabi ng doktor na lifetime, so wag pa rin sila mawala ng pag-asa, no? Alam naman natin si Lord, walang imposible kay Lord. Yung kumbaga sinabi lang ng doktor ng lifetime at hindi natin alam na hindi silang wala ng pag-asa at lagi lang silang nagpray kay Lord. So hindi natin alam na isang araw is wala na pala talaga totally yung diabetic na yan ng bata, no? So yun guys, huwag niyong kalimutan na hindi mag-skip sa ads ng video ni Chris ng ito. Kung manood kayo, pwede din ulit-ulitin niyo sa pagpanood kung wala kayong ginagawa. I-click niyo lang yung video. Kung halimbawa, maligo kayo or maghugas. So before kayo maligo or maghugas or kung ano yung gagawin niyo na hindi kayo pwedeng mag-cellphone, tapos iiwan niyo lang yung cellphone niyo sa bed or sa lamesa. Iwan niyo na lang diyan na habang naka-play yung video ni Chris na nang sa ganon is ganung paraan is makatulong din tayo, no? So ayun yung vlog ni Chris na yung first beneficiary niya unang pagcha-charity at ayun yung masasabi ko lang parang hindi first time, sobrang sanay daw siya magsalita, talagang siguro pagcha-charity vlogger yun talaga yung so ayun, sabi ni Ma'am, yung gusto magbigay ng tulong sa tinulungan ni Chris na, sana may magbigay para sa bata. So ayun, sa mga kaluwag-luwag dyan, no, sa may kakayahan, pwede kayo mag-message. Hindi ko alam kung saan pwedeng i-message so si Chris na guys, pero ako, kapag may malaki na medyo kalaki-laki na yung sahod dito sa YouTube channel ko, mag-PM, maghanap talaga ako ng paraan at maghanap ako ng info kung saan pwede i-PM itong si Chris na, no. At ayun dyan, sa mga pwedeng makatulong dyan, sa mga nakaluwag-luwag dyan, i-PM nyo lang sa Chris na guys, nang sa ganun is matulungan din natin yung bata kahit yung pang-insulin lang at yung pang-brown rice niya. Kasi lifetime na daw yung diabetic niya, kailangan lang daw ng agapan. So ayun, yung insulin 865 sa isang linggo, naubos yung isang insulin, isang linggo yung isang insulin bili, no? At yung brown rice. At ayun guys, for this video, at masaya tayo kasi sana mabalikan pa nila ni Chris na itong batang ito, no? At for sure babalikan nila ito na may dala ng ayun, tulong pa rin para sa batang ito. So yan, for this video, maraming salamat sa panonood and God bless inyong lahat. At subscribe my YouTube channel guys at i-like itong video at ingat, inom ng maraming tubig. At pag may lakad, huwag kalimutang magdala ng payong kasi yung panahon pa iba-iba, sobrang init tapos bigla na lang uulan. So yun, malapit sa sakit pa ganun. So yun, magdala ng payong. At yun guys, God bless inyong lahat and bye-bye.